Hey guys, what's up? My name is Sean Winnie. Today, tara, pag-usapan natin itong isang part ng video ni Attorney Claire about sa mga Tulfo brand of journalism. So, maliban sa Tulfo brand of justice, dito rin guys, medyo bibigyan ko kayo ng overview about sa alternative dispute resolution. Okay. So, basically, dito sa nakikita nyo ngayon, wait lang ha. Ayan. Dito, tinanong si Idol Rafi na kung pare-pareho ba daw silang magkakapatid tungkol sa Tulfo brand of journalism. Kung maalala nyo kanina nga doon sa isang video natin, he was also asked kung babaero si Idol Rafi. Ang sinabi niya, again, was hindi. Pero hindi niya alam doon sa mga kapatid niya. And again, minention niya yung mga pangalan ng kanyang mga kapatid. No? Maybe he's being candid or what, but, you know, gaya nga rin, dito mo makikita yung difference ni Rafi Tulfo at saka ni Ben Tulfo, no? Sa mga podcast na ni-release na ni Ben Tulfo, sinasabi nga niya, ito yung gusto ko kay Ben Tulfo as a brother. Okay, mahal niya yung mga kapatid niya, pero ang mali ay mali. And sinabi rin niya that there's a difference between them when it comes to prinsipyo. And if maalala nyo, no, wala pa ako so far naririnig kay Ben Tulfo na naghugas siya ng kamay, no, at palabasin na siya ay malinis. Hindi niya alam. Never niyang inano no, nilagay sa alanganin ng mga kapatid niya. I'm not saying na si Rafi Tulfo nilalagay sa alanganin ng mga kapatid niya. Pero para sa kanya, dito makikita yung pagiging narcissist niya. Na siya yung better brother sa mga Tulfo. Okay? Pakinggan muna natin dito yung sinabi niya about sa Tulfo brand of journalism. Erwin did also go beyond apologizing. He even said, alam niyo po, napag-isip-isip ako dito sa ang tawag niya, Tulfo brand of journalism. Yes. There's this whole debate as to whether or not this is journalism, but we all know what he's talking about. When he says Tulfo brand of journalism, that refers to all of you, no? The brand that people associate with you. Did you enter into this discussion na baka nga naman sobra-sobra na tayo magmura at manlait at kung makabatikos ng mga tao, sobra-sobra? Because he said, this is forcing us to rethink that also. Well, maybe in his case, in Kuya Ben and Kuya Mon, I think siguro kailangan, it's about time. Pag-isipan nila, pero ako hindi. See? Kung babalikan natin, I'm not going to go back with yung mga interviews or rather yung mga ng podcast ni Idol Ben. No? Doon, never kong narinig, so far never kong narinig si Ben Tulfo na palalabasin na siya ay isang mas better na Tulfo. But with Rafi Tulfo, just for this video of Attorney Claire, with Rafi Tulfo, twice ko nang narinig sa kanya na siya yung better Tulfo than any of the Tulfo brothers. Diba? Ulitin natin yung sinabi niya. Patikos ng mga tao, sobra-sobra. Because he said, this is forcing us to rethink that also. Well, maybe in his case, in Kuya Ben and Kuya Mon. See? I think siguro kailangan, it's about time. Pag-isipan nila, pero ako hindi. Diba? Ultimo sarili nilang kapatid. Ultimo sarili niyang mga kapatid. We all know Mon Tulfo, okay? But with Ben Tulfo, for even Mon Tulfo, I don't think na nagsalita siya na makakasakit ng loob ng iba niyang kapatid na Tulfo. I remember the last time na nagkaroon ng si Mon Tulfo is yung appointment ni Erwin. Kung yung dalawang matandang Tulfo, si Ben at saka si Mon, pinoprotektahan tong dalawang maliit na nakakabatang Tulfo ng kapatid na lalaki. Si Rafi Tulfo naman, iba. Pansin nyo? Pero ako hindi. Medyo nalalayo ako sa kanila. Iba naman kasing style ko. Public service si Rafi. Public service. Oo. Maliwanag yung sinabi. Okay, let's talk about public service. If we're going to talk about the RTI or Rafi Tulfo in action, most of the time, if not always, tumatayo si Rafi Tulfo as mediator. Okay. One of the things that we are not very much aware na nag-exist is about dito sa palakay natin guys, no?
Alternative dispute resolution. Okay, this was institutionalized back in 2004. Nag-i-exist po to under po ito ng Department of Justice. Ano po ba ang nangyayari dito sa alternative dispute resolution? Actually, merong public at saka private po dito. More often than, just so you know, okay, basahin lang natin yung declaration policy. Ano nga po ba ang alternative dispute resolution? So basically, it means that any process or procedure used to resolve a dispute or controversy other than the adjudication of a proceeding judge of a court or an officer of a government agency as defined in this act, in which a neutral third party participates to assist in the resolution of issues, which includes arbitration, mediation, conciliation, early neutral evaluation, mini trial, or any of the combination. Pwede po natin ito i-compare sa mga nangyayari sa loob ng lupon, no? Sa loob ng barangay. One of the important thing na dapat niyong maintindihan at malaman about this is that lahat ng procedure na lalaman or information na nailalabas during the alternative dispute resolution ay highly confidential. Okay? Ngayon, doon sa mga taong nakaranas na nagpabarangay, hindi po ba pag kayo ay may session sa barangay, ang tao lang pong involved, ang tao lang pong nasa loob ng lupon, ay yung mga taong involved doon sa issue. No? Whether ikaw yung nagrereklamo, nirereklamo, mga witnesses mo, what else, yung mga expert doon sa, ito lang po yung mga parties na pwedeng nasa loob at nakakaalam. Okay? Nung issue, kung bakit mo sila dinala sa lupon. It's the same thing here. Okay? Sabi ko nga, pagka naka-graduate ako, most probably, baka mag-open ako ng ganito. Kasi pwede itong private at pwede itong public. So sabi nga rin dito, ADR provider means institutional person accredited as mediator, conciliator, arbitrator, neutral evaluator, or any person exercising similar function in any alternative dispute resolution system. This is without prejudice to the rights of the parties to choose non-accredited individuals to act as a mediator, conciliator, arbitrator, or neutral evaluator of their dispute. Now, the big difference between this at saka yung mga nasa lupon, sa barangay pangkapayapaan po, bawal humarap ang mga abogado ron. Dito pwede kang i-represent ng isang lawyer or ng isang agent. Pwedeng hindi ikaw ang humarap dito. Pero ang purpose ng lawyer, okay, at saka ng kabilang party, is makahanap kayo ng neutral ground. May mga cases po na nire-refer dito sa ADR. Okay? May mga courts na ire-refer muna kayo sa ADR. Kung nakikita nila that itong issue na to, pwede niyong papag-usapan. And the other thing is that pwede niyo itong pag-usapan kung saan niyo prefer na venue. Hindi gaya po ng sa lupon, kailangan dun po kayo sa loob ng, of course, tanggapan ng lupon where magkakaroon po ng pag-uusap. Okay? Ngayon, tinanong ko yung professor ko, sabi ko, attorney, gaano kalapit ito sa ginagawa ni Raffy Tulfo? Nasagot niya sa akin, napakalayo. Unang-una sa lahat, wala na nga yung tinatawag nating confidentiality. Bakit? Kasi lumalabas na eh. Dito, pagdating kayo sa ADR na tinatawag or alternative dispute resolution, hindi po pwedeng makialam ang mediator. Hindi nga sila pwedeng magbigay ng legal advice. As a mediator, kung ano ang magiging desisyon ng mga parties, yun yung masusunod. Si Raffy Tulfo, siya pa nagsasabi kung anong gagawin ng mga parties. Diba? Yun yung kaibahan. So ngayon ang tanong, if we're going back doon sa programa niya, is Raffy Tulfo providing an alternative dispute resolution? Of course not. By the definition of the institution itself, of course not. So paano siya nagkakaroon ng public service vibe dun sa kanyang ginagawa niya? I don't know.
maybe as defined by the people na lumalapit. Kaya nga nakakalungkot, no? Even Raffy Tulfo himself, he said this many times doon sa kanyang programa. Ayaw daw niya na nagagamit ang kanyang programa para lang mamahiya ng mga tao. When in fact, yun naman talaga yung nangyayari. Most of the time. Kung gusto nyo ma-resolve ang issue nyo sa legal na paraan, pumunta po kayo, mag-file po kayo sa Lupon, mag-file po kayo dyan sa ADR, pwede po kayong pumunta sa DOJ, alamin nyo yung tungkol sa ADR. Sa ibang bansa po, gamit na gamit ang ADR. Dito sa Pilipinas, hindi pa masyadong kinikilala ang ADR, but they exist. Diba? Ngayon, kung babalikan natin yung mga videos ni Attorney Claire, if you recall, may video si Attorney Claire na ina-emphasize niya na lahat ng lumalapit kay Raffy Tulfo sa kanyang programa, inire-refer din niya sa mga government offices with the likes of barangay, DSWD, PNP, at kung saan-saan pa. Lahat government institution. Meron pang ampaw if you recall. So, parang lumalabas lang guys, no? Parang lumalabas lang dito na si Raffy Tulfo ay nagiging coordinator lang ng mga agencies ng iba't ibang government offices, no? Administrative agencies. One of my subjects nga ngayon is admin law at saka election law. Very interesting. Mas lalo ko nakikita yung mga kamalian ni Raffy Tulfo just by going through the book. Hindi ko pa naririnig yung judge na professor ko. Diba? Ano naman sinasabi ko to? At least para alam lang ng mga tao. And one of the things nga rin na naisip ko, no, while talking to dito nga kala Kaayo, kala Teacher Mark, kala Direk, kala Mang Temyong, lalo na sa usaping legal yan. Kami ni Mang Temyong talagang magkatukayo dyan. Itong mga napatulfo, pwede rin naman po kayo mag-file ng reklamo. Pwede nyo pong file ng reklamo yung nagpatulfo sa inyo. Pwede nyo rin pong file ng reklamo ang mga taong na-involved sa pagsira at pagyurak ng inyong pagkatao online. Diba? Huwag nyo pong iisipin na ang hustisya ay para sa mayayaman lamang. Ang hustisya po ay nandyan para sa lahat. Ang problema lang po kasi, binibigyan po kayo ng maling hindi information, not information eh. Maling impression about the justice system. Diba? And marami na rin po nagsasabi, pag tinawagan po kayo dyan sa programa ni Idol, wala pong batas na nagsasabi na kayo ay dapat sumagot sa kanyang mga tawag. Diba? At kung ano man ang sabihin niya laban sa inyo na wala naman po siyang kaalam-alam, pwede rin po kayo mag-file ng complaint. Kaya tingnan mo, over time, diba? I'm very sure, sa dinami-dami na ngayon nanonood kay Attorney Libayan, marami dyan mga napatulfo. Diba? O ngayon, sino-sino yung lumalapit kay Attorney Libayan? Yung mga taong nasaktan, yung mga taong they think na sila ay na-abuse. Kaya minsan, I don't know. It's too early to tell, guys. It's too early to tell. Senator Raffy Tulfo noon na hindi siya katulad ng ibang mga kapatid niya. Hindi siya kasama doon sa Tulfo brand of journalism na palamura. Totoo ba to? Talaga mapapansin natin, no? Wala talaga siyang kasalanan ng kahit na ano. Pwede siya magturo, pwede siya manisi ng iba, pero never siya magkakamali. Kasi sabi nga niya, hindi siya parte nun ng Tulfo brand of journalism. Kakaiba siya sa iba niya mga kapatid. Na itong isang amo ng rape ng OFW, nagmalupit at ng rape, umalis yung OFW at hanggang sa makauwi ng Pilipinas, minarapat na hindi na magsampa ng kaso. Ito po ang nakakainit ng ulo at napamura po ako noon nung ako po'y nasa radyo.
oops, ano ito? Umaamin na ba siya na parte siya ng Tulfo brand of journalism? Makinig ka na mabuti, sir, ha? Opo, opo. Yung mga tao mo na nanguhuli na hindi naka-face shield, sila mismo hindi naka-face shield. Hindi ba kagaguhan yan, sir? Sorry po, sir, ha, for the word. Hindi ba katarantaduhan yan, sir? Hindi, sir, Kabulastugan? pwede po magpaliwanag, sir. Hindi, sir, pakipaliwanag muna, bakit yung mga pulis ninyo na nanguhuli sa mga tao hindi naka-face shield sa kalye, sila mismo hindi naka-face shield? Dayas! Pinainit mo lang ulo namin. Kasi 1,000, kulang yan. Ito guys, na maalala ko lang yung sinabi ni, what do you call that, yung sinabi ni Kayo during our session with Boss Mike Cervera. Yung pagiging ganito ni Raffy Tulfo, I think, inadapt niya na lang to sa style ni Bitag, ni Ben Tulfo. Kaya I'm saying, dito sa caption ko, sinasabi ko, Idol Ben is Idol Ben even better than him. Diba? Kasi kung inadapt lang niya yung style ni Ben Tulfo, then Ben Tulfo is way better. And he's very consistent with his, ano naman. Diba? Kulang ka pa kung halimbawa na another 919. Okay? Yung 919, ipadala nyo sa second batch. Ganun lang yon. Sir Rafi, kasi nakita namin sobra yung computation kasi nga ginawa nilang straight to. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys, no? Kung kayo lumapit sa barangay or lumapit kayo sa mga ADR, public ADR, definitely, expert people will be the one who will gonna handle it. And again, ulitin ko, no? Pagka ikaw ay nakasalang or ginamit mo ang ano ng ADR, hahayaan ng mga mediators na kayo ang mag-resolve niyan sa isa't isa sa harap nila. Okay, ngayon, ito naman yung kicker dyan. If things didn't work out with you within the ADR, magpo-provide naman yan ng mga resolution na i-forward mo sa korte. Ito, okay, etong nangyayaring to, nagpatulfo ka na at merong mga cases na dadaan ka muna sa barangay before ka makapag-file ng kaso. Kasi itatry naman ng barangay na i-resolve yung mga issue nyo. Ngayon, last na ninyo is yung makapagsampa kayo ng kaso. Because ang mission or vision nga ng mga ganito alternative dispute resolution is doon sa level na baka pwede nyong pag-usapan. It so happen na dapat kung pinag-uusapan niyo yan, maliban sa meron ng kasulatan, meron pa kayong nangyayari yan sa barangay, doon sa mga nakapagpaparangay na. 'Di ba? Pag yung two parties nagkaharap na, nagkaayos, nagkaroon sila ng agreement, say for example, usaping utang. Oh, nag-usap pala kayo ni complainant na tawag dito, nag-agree ka na ito yung utang mo, lalagyan niya ng 5% interest at babayaran mo sa ganitong araw or tawag dito, oras. Hindi mo ginawa. So magkakaroon ng another usapan na ilalagay na ngayon sa logbook ng barangay. Ngayon pag hindi ka pa rin tumupad, yan, magkakaroon na ng certificate to file to action and then from there, ipaprocess na yan. Na ipa-file na yan sa Office of the Prosecutor. Ngayon, kung may probable cause, di pupunta na ngayon sa or otherwise use the ADR. And then from the ADR, gaya ng sinabi ko, pag hindi kayo nagkaayos sa ADR, magkakaroon ng resolution yan, bibigyan ng recommendation na mag-file ka na ng complaint or kaso against dun sa tao na nag-commit sa'yo ng either fraud, no? Kung inistafa ka, yung mga ganyan. But with Raffy Tulfo, wala pong ganyan. Wala po siyang mekanismo, wala po siyang power, wala po siyang mandate, wala po siyang kahit ano. Get the point? At the same time, gaya ng sinabi ko, pagdating sa ADR, everything na pinag-usapan nyo dyan, mga dokumento, lahat po yan ay confidential. Dito, alam na ng mga taong bayan. Parang nino-normalize, parang lang yan guys nino-normalize natin ang pamamahiya sa ibang tao. Hindi na natin binibigyan ng dignidad yung iba't ibang ng tao. Nare-resolve ba ni Raffy Tulfo to within his office? Hindi. Kailangan pa rin niya padaanin yan
sa mga government agencies, which present na yan ni Attorney Claire sa isa sa mga videos niya, hindi ba? Computation. So ibig sabihin, Na- sobra, dapat may ibabalik sa Pure Gold. Po, kasi medyo sumobra po yung computation nila kasi straight yung ginawa nilang computation. Okay, alam mo, Pandemic alam mo, sir, Yes, Sir Rafi. alam mo kung off-air lang tayo, ang dami mo nang narinig na salita sa akin. Okay, sige. Sobra, kaya mo pala pinahold yung cheque. Pag sa ADR, guys, walang ganito. Walang ganito. Huwag mo na ibigay, i-recompute dahil sobra. Napakadali naman yan, sir. Kung hindi ka ba naman ob-ob, di isiripan mo na yung sobra, di kunin mo yung cheque, i-encash mo, kung magkaring sobra, ibalik mo sa Pure Gold. Batuin kita eh. Dayas, pinainit mo lang ulo namin. Responsible na yon. Tama. So dalawa lang ibig sabihin nito, inutil ka o sinungaling ka. Yun naman pala. Pero we're not born yesterday. So hanggang dito na lamang? Hanggang sa Here, guys, no, unfortunately, kasi yung sistema ni Raffy Tulfo, bilang tayo may at one point, okay, bilang, pag pumunta ka sa slum area, no, ibahin lang natin yung side ano lang to, side convo natin. Pag pumunta ka, guys, sa sa mga slum areas, no, sa mga informal settlers area, yung language ni Raffy Tulfo, yan yung naiintindihan nila. Pero hindi nila naiintindihan yung language ng mga tao outside of the slum areas. Here's the thing. Hindi po lahat ng taong nakatira sa mga slum areas or mga informal settlers gaya ni Raffy Tulfo. Marami na rin pong aral. At maniwala kayo sa hindi, marami din po sa mga ganitong lugar ang hindi nagugustuhan yung mga approach ni Raffy Tulfo. Majority po, gaano ba kalaki ang number of people dito sa Pilipinas ang sabihin na lang natin illiterate, uneducated, not familiar, kung ano yung mga pwede nilang This is not to tawag dyan, to belittle other people. At one point, lahat tayo, hindi naman tayo all-knowing. This is why we're trying to educate other people that you have these options. Hindi si Raffy Tulfo ang best option nyo. There are options that is very much open for you, available for you. Ulitin ko, kung feeling nyo kayo ay na-violate, no? May mga barangay, may mga korte, may mga alternative dispute resolution offices available po para sa inyo. Okay? Punta po kayo sa DOJ. Alamin nyo kung saan po pwedeng kumuha ng libreng ng ADR. At maniwala kayo sa hindi. Even sa mga ADR, pwede po kayo magdala ng mga experts. Like halimbawa, pagdating sa taxes, pagdating sa kung ano, you can bring these people as your resource person, as your resource at hindi may mga ADR din po nagse-specialize sila sa different cases. Okay, ngayon kung gusto niyang malaman, tingnan po natin dito kung ano nga ba ang nagagawa ng Ang sabi ni ADR dito, to promote and institutionalize the effective and ethical use and the practice of the ADR. Ethical use. Pag kayo ba pumunta kay Idel, may ganito po ba? Diba? Actually, attend ako ng rito eh. Attend ako ng seminar nila. Very interesting to, guys. So, very interesting. Doon sa mga interesado, you can just go to the DOJ website. Tapos, hanapin nyo lang po yung section ng Office of the Alternative Dispute Resolution. I'll try to work with Attorney Libayan as well as Attorney Claire kung paano pa namin
Sabihin na lang natin kung paano pa namin ma-share. Of course, together with Ma'am Temi and the rest of the gang. Kung paano po namin kayo mabibigyan ng information as to ano yung mga available offices na pwede po mag-provide sa inyo ng libreng serbisyo. Na instead na padaanin nyo sa programa ni Idel, pwede na rin po kayong lumapit doon directly. No? If really the intention is ma-resolve po ang inyong issue. Pero kung ang intention nyo ay mamahiya po ng tao, then go ahead, pumunta po kayo kung saan nyo gusto. At the same time, yung mga pinapahiya yung tao, i-equip din namin sila ng knowledge. Na kung feeling nila napapahiya sila, nayuyurakan ng kanilang pagkatao, nasisira ang kanilang pagkatao, pwede po sila mag-file ng complaint laban sa inyo. Diba? We're going to use the proper venue, the proper forum, the courts, if need be. Diba? Wag po nating i-normalize yung paano ko ba sasabihin? Yung tsaka na paraan kung paano nyo i-resolve yung mga problema nyo. Kasi guys, ganito lang yan, no? Kung ang intention nyo lang pahiyain yung tao, dalhin nyo na lang yan sa social media. Kayo pa kumita. Imagine ninyo magtatala kayo doon. Tapos mag-viral yung pagtatalak ninyo. Ngayon, commoditize na ngayon yung inyong social media. Edi kumikita kayo sa ads. Diba? At the same time, yung pagtatalak nyo doon, pwede pa kayong kasuhan ng mga taong pinagtatalakan ninyo. Okay. Hindi yung may ibang tao kayong pakikitain. May ibang tao pang kumikita sa storya ninyo. Eh di suluhin nyo na lang. Baka yung binigay sa inyong 10,000, kung kayo naglabas ng sarili nyong hinaing sa social media, tapos, nag-viral, baka yung 10,000 nyo maging 100,000, baka yung 100,000 nyo, baka naging 1 million pa yun. Kung paulit-ulit na kumikita ng ads yan, hindi ba? Maging wise kayo, guys. But then again, ako, I don't recommend that. Kahit sinabi ko yun. Sinasabi ko lang, kung may pinakikita kayo ibang tao, di pakitain nyo na lang yung sarili nyong kwento. Diba? Ngayon, pag kinasuhan kayo ng tao, yan yung consequences ng galaw nyo. Diba? Ng mga actions ninyo. Diba? Anyway, guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. Share nyo na rin yung thoughts nyo tungkol dito. Ano pa ba? Ayun. Again, maraming salamat kay Attorney Claire because we've used her video. And ano pa ba? Gusto ko lang, of course, i-promote si Sendong, guys. Maraming magaganda siyang siya yung pinaikling version ng mga sinasabi ni Attorney Claire. Magaganda rin po ang mga videos ni Sendong. Ayan. Nakakatuwa naman, 1,055 subscriber na siya. He's growing his channel every single day. And of course, yung site ni Mang Temyong, dun sa mga may itatanong po, gusto may ipatopic. By the way, Mang Temyong is actually working in a law firm. Kung meron po kayo mga legal questions kay Mang Temyong, feel free po to drop him a message. Mag-follow at mag-subscribe na rin po kayo sa kanya. Okay? Pwede niya pong itanong sa kanyang mga kasama sa law firm, yung mga legal questions kung may maisasagot sila dyan. Okay? Anyway, guys, again, I'll see you in the next video. Bye, guys.